pagkakaibang ano ba, yun, lahi. So may Bisaya, uy, yun. Pagkakaibang ano ba, yun, lahi. So may Bisaya, uy, yun. Nakita nyo yun sa Mount Mayon, kita nyo yung lumubog na simbahan doon na natabunan ng pagsabog ng bulkan. Ganon yung itsura niya, lalo nung nakaraang tag-araw mga kalahi. Nakakatakot, baka bago tayo makarating sa ating pupuntahan ngayon mga kalahi, syempre ipapakilala ko muna sa inyo ang aking kasama na si Dundon. Sinamahan niya tayo dito ngayon sa tinatawag nilang Magbanay na kung saan, nakikita nyo ba itong bundok na to? Ito yung bundok na sinasabi nilang meron daw dyan sinaunang bako na naka-stack up. Ngayon, ang katanungan natin, paano nagkaroon ng isang malaking bako dyan at ano nga ba yung purpose ng bako na yun? Meron nga bang mga kayamanan dito na iniingatan na hindi nila nakuha at yung bako na lang yung naging kapalit? So hindi kasi natin siya makikita ngayon mga kalahi dahil wala tayong drone. So hayaan nyo, sa susunod na balik ko dito ay papaliparan natin ang drone to para makita talaga yung mismong area at malalaman natin kung talagang meron bako na nakabagak dyan. Pero kapag sumilip ka dito sa kalsada, doon sa kabilang kalsada, ay matatanaw mo talaga yung ganun ng bako na kumikintab pa siya. Pero hindi ko alam kung totoo talaga yung sinasabi nila. Kaya ngayon, samahan nyo kami ni Dundon na tuklasin kung ano nga ba yung natatago na ng bato na ito. So ngayong araw pala ay nandito tayo sa sitio ng Kanturoy para i-explore itong tinatagong malaking bato na ito na kung tawagin ay ang Intik. Kaya tara, samahan nyo kami. Hindi natin alam yung daanan dito dun ah. Ang mahirap dito dun, baka may mga burot. Kasi pag ano yun, ay natakot tuloy ako mga kalahi. Papasok pa lang kami dito, kakaiba yung pakiramdam. Para siyang ano no, ang hirap naman, walang daan. So dito tayo sa baba. Dito, tingnan natin dito likod. Ito nga ata yung nasabi ng bako. Itong taas na to. Meron daw dyan noong panahon kasi mga kalahi, meron ditong nag-treasure. Kumbaga hindi na natin babanggitin yung pangalan. Pero alam ko ilan sa mga manunood natin na alam kung sino yung #1 treasure hunter dito sa Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Ay alam nila kung ano talaga yung totoong dahilan. Pero ang pinagtatakahan namin mga kalahi, paano nagkaroon ng bako dyan sa taas na yan? At saan nila dinaan? So taong 1992 pa daw, unang tinreasure itong lugar na ito. At mayroon nga raw silang mga nabalitaan na kakaiba. Pero parang walang daanan dito no. Mahirap to mga kalahi. Kung susuungin namin to, walang daan talaga eh. Masukal ang daan. Dito tayo doon sa kabila. Ikutan ulit natin yon. Ito kasi parang bato siya na, alam nyo mga kalahi, parang simbahang bato siya. Nakita nyo yun sa Mount Mayon. Kita nyo yung lumubog na simbahan doon na natabunan ng pagsabog ng bulkan. Ganon yung itsura niya, lalo nung nakaraang tag-araw mga kalahi. Ibang klase talaga kasi itong lugar na to. Sabi nila doon may kuwebe daw dyan. Meron, napasok na namin yan noon eh. Saan ang daan? Doon kami dati sa kabila. Sa kabila. So tara, try nating dumaan dito doon sa kabila kung anong
makikita natin dito. Sukal kasi na. Nakakatakot, baka may mga malalaking ahas dyan. Lawa naman yan dito. May lawa dito. Ayan. Tignan natin, anong itsura ng lawa? Parang gulod. Meron daw ditong lawa mga kalahi. Pero anong klaseng lawa yun? Baka lawa ng gagamba. Lawa ng gagamba o lawa ni Spider-Man? Ang daming ampalayang ligaw oh. Nako, ang sarap na to. May bakod. May bakod na? Walang tubig. Ayan. Lawa. Ay ito. May bomba na ngayon. Ayan ang bomba. Ayun mga kalahi oh. Tignan nyo. Parang pinagukayan doon oh. Ano kayang ginawa nila dito? Uy! Nakakatakot dito mga kalahi. May mga ibon na tumutunog. Ito ba yung sinasabi nilang ginakain? Ito? Oo. Pero ang laking puno naman na to kung ito yun. Parang ito yata yun oh. Yung bunga na to. Anong tawag sa ano na to? Sa Lucano, tibig. Tibig. Mga kalahi. Ayon sa kasama ko na si Dondon, ito daw yung puno na ito ay kinakain. At napanood ko rin doon sa internet, mayroon talagang mga taong kumakain ng ganito. So kung tawagin sa Ilocano ay tibig. Iwan ko sa ano, sa ibang... Sa inyo mga kalahi, sa mga lingwahe nyo, bilang syempre hindi tayo pantay-pantay ng ano, ng pagkakaibang ano ba, yun, lahi. So may Bisaya, yun. May Bisaya, mayroong Ilocano. So sa mga Bisaya, anong tawag sa ganto? At yung kakaibang tawag sa gantong Wala kasing hinog eh. may nang babato sa atin. Mga kalahi. Ayun oh. May nang babato sa amin dito. Tabi-tabi lang po. May nang babato sa amin mga kalahi. May nagbabantay dito. Delikado. Tara. So ikot naman tayo doon banda sa kabila sa ilog. Tignan natin yung dam. Ano sana? Parang ito daan niya ata. Ito no. Mula kung may puno ng papaya pag anong kaya. Pataas. Try natin. Sige, silipin natin. Pero ingat ka doon ha, yung burot ay puso ang kanyang. Yan doon, burot yan doon, sigurado yan. Kaya basta yung palatandaan ng kanyang ano, ng kanyang baging ay may tulis-tulis. Siminto no. Dating batsingan kasi to. Uy, ang daming ampalayang ligaw. Sarap manguha to doon. Kumakain ka rin ng ampalayang ligaw doon. Itong mga kalahi, ang tawag sa amin ito ay ampalayang ligaw. So ito ay hinahalo sa munggo. Kaya mamaya sa pag-uwi natin, hindi natin palalampasin yung pagkakataon na manguha. Ha? Wala na. Ito dun, pansinin mo yung mga bato, parang tinipak-tipak nila. Pero next day, yan mga kalahi sa mga solid subscribers natin at followers natin dyan. Ay syempre, i-request nyo lang na akyatin namin to, pero kailangan marami tayo doon. So babalikan namin ito mga kalahi, hihintayin namin yung inyong request para akyatin itong lugar na ito, kasi ito yung lugar na mayroong bako daw. Noong 1992 pa daw ito, unang nadiskubre na mayroon talagang mga kayamanan dito. So hindi na malayo sa amin yun dahil taga dito kami, at hindi naman masamang sabihin yun dahil yun yung paniniwala ng mga matatanda at nasaksihan ng mga sinaunang taong nakatira dito. Kaya ngayon, ikot tayo dun sa kabila sa may ginaliguan doon. So ngayon mga kalahi, pupunta tayo sa may isang misteryosong ilog doon na may nagbabantay na isang matanda. Kaya tara, samahan nyo kami. Ano na kayong itsura nito?
tour natin dyan lang. Ayun, hindi lang makita dito yung ano. Yung kita yun doon. Ay, oo nga doon, oh. Parang may ano nga doon, oh. Yung brown. Parang may brown na naka ano. Doon tayo ngayon sa tinatawag naming Intik na pinaniniwalaan at misteryosong lugar na kinakatakutan namin noon. Iba yun. Saan? Iba yun. Ito yung ano. Ito yung, Iba yung bato nyo. Magkasawang bato. yun nga sa pagitan yan, mayroong ano dyan. Yun yung sinilip. Ay, iba pala yung sinilip natin kanina. Ayun, doon tayo kanina. Kaya nga. Ito yung mayroong bako. Ito naman yung lugar na, Yung may kuweba. ito ba yung may kuweba? Oo. Kaya ito yung alam ko eh. Ay, ibig sabihin pala. O sige, puntahan natin itong may kuweba na to. Noong araw daw kasi mga kalahi, mayroon diyang nagbabantay na isang matandang babae na binabantayan niya yung mga bata na naliligo dyan. At syempre, kilala namin yun, hindi lang namin sabihin kung sino. Dahil simula nung time na naging busy na kami sa aming buhay-buhay, hindi na namin alam kung nasaan na yung matanda at balita namin namatay na daw. Ganun talaga ang buhay, may mga bagay talaga na kailangan nating tanggapin. Mamamatay at mamamatay pa rin tayo, kaya hanggat nabubuhay tayo, gumawa tayo ng mga bagay na maganda at alam nating hindi tayo nakakasira ng ating kapwa. Ibig sabihin doon, dyan yung pinasok nyo na may kuweba. Oo. Sipin nyo mga kalahi, kami ay matagal na dito sa lugar na ito, pero nalilito pa rin kami kung ano yung mga bagay na nakapaloob dito sa aming lugar. Kaya kahit ikutin ko lang itong mga kalahi ang lugar na ito, marami pa kaming madidiscover talaga. Yun, may mga naliligo. Ay, may mga naliligo dun. Oy, dami man. Dami oh. Liguan talaga ito, hideout talaga. Maganda kasi dito maligo mga kalahi. Naalala ko ano, dito kami pinundan ng picture ko. Dito? Alam ba saan ako nalunod? Dito. Yung lugar na yan, nalunod ako dati dyan. Pero ako kailan kaya ako malunod sa pagmamahal niya. Oy! Ito yung lugar mga kalahi na kinakatakutan nung bata pa kami. Dahil tignan mo naman, ang daming naliligo, di ba? Nakikita nyo yan. Malalim yan doon. Binako kasi yan eh. Ayan, lalim, ang ganda ng ilog. Wow! Meron pa doon. Ganda oh. Baka gusto nyong gumala dito mga kalahi sa amin. Meron ditong tinatago kaming Intik Dam. Ayan, maraming naliligo. Tignan nyo naman. Mga taga dito lang rin sa amin yan. Baka yung iba dyan mga kilala namin. Malalim doon. Hindi tayo makakatawid. Iikot tayo sa kabila. Kung dito tayo dadaan, malalim. Ay, inabot na ng tubig to mga kalahi. Kung dati nung pinuntahan namin to, tuyot na tuyot. Ngayon inabot na ng tubig. Ano yun? Ano yun? Dito ang tayo yung dati. Tapos may ano, pag ganun, pakyat. Ibig sabihin doon, yung kuweba Dito si taas. sa itaas. Malaking kuweba. Maliit lang yung, malaki yung sa loob. Pero Sayang, no? yung pintuan maliit. Paluwang, Sa ngayon kaya doon may kuweba pa dyan? meron pa rin. Ewan ko lang kung hindi nagsarado yung pinto. Ayun oh. Matagal na panahon na rin hindi ako kasi nakabalik yun. Malalim doon oh. Yun oh. Ibig sabihin ko na. Pinagkampuan to ng sundalo eh. Itong area na to. Ang tanong, saan yung natatanaw na bako? Kung doon ba o dito? Kasi kung doon, nakikita naman natin, mayroon talaga doong ganun ng bako. Nakita ko. Pero nalito nga kami ni Dundun kanina kung dito ba o dito.
Malawak pala ito doon. Malawak. Pagbalik natin dito, palipar natin ng drone to mga kalahi. So, start tayo dito. Pag ganon, diretso tayo pag ganon. Akitin sana namin ni Dundun eh, kaso wala kaming daanan na makita. Paano nagkaroon ng kampo dito sa taas ay ang tarik-tarik niyan? Saan sila dadaan? Mga kalahi, isang katanungan ko lang sa inyo no, sa mga subscriber natin dyan. Alam ko isa rin kayo sa mga taga Mindoro. Yung mga nababalitaan yung lugar sa atin, ano yung mga kakaiba? Sana i-comment nyo dito para mapuntahan namin. Gusto ko sana sa mga pinupuntahan namin lugar, isa kayo sa mga kasama namin tungkol dito. Also, yun pala, shout out kay Tulog TV, kay Clark Dave Rivera, na nagsabi sa akin na mayroon daw ditong bako na 1992 pa na itinayo. So, ibig sabihin matagal na pala ito. Ibig sabihin, bakit talaga ito? Ito yung kahati. Baka sa pagitan yan doon may daanan. Siguro. Ito yung kahati. Ito yung isa eh. Ay oo, may ano dito mga kalahi, oh, may space dito na pwedeng lakaran. Anong meron dito? Ibang klase yung mga bato kalahi, oh. Para siyang hagdan-hagdan dun, oh. Ayun mga kalahi, oh. Alam nyo, isipin nyo yun, oh. Yun, oh. Hindi kasi makita, parang sinimento ng pantay-pantay siya. Ito yung kahati niya. Ano kaya ito? Para siyang ano, hindi kaya ito yung burot? Yan, hindi kaya burot yan doon, yung may puso-puso ang ano na yan. Ito kasi mga kalahi, ito yung nami. So, be aware po tayo ha sa mga pupunta ng gubat. Baka hindi nyo alam itong halaman na ito. Baka tumuloy kayo, hindi nyo alam na sa bingit na pala kayo ng pagkadisgrasya. So, ito yung nami. Tandaan nyo ha. O, ulit ko, ito yung nami. Mayroon siyang 3 finger na dahon. So, same siya ng burot na mayroon siyang, ito kasi yung kanyang baging ay may tulis-tulis yan. Wala kasi tayong makita. Ito yan, ito yung kanyang, may tumutunog dyan. Ito yung kanyang ano, oh, ito yung kanyang bulaklak. Tapos sa paligid ng kanyang baging ay may mga tulis-tulis. So be aware na lang tayo ha. So ito naman yung sa burot. I think may burot dyan. Ha? May hinukay dyan? Sige, puntahan natin. Wait lang, ito anuhin natin to. Ito po yung burot. Yan. 'Di ba? Same lang sila. Pero ito ay hugis heart. Kaya mag-iingat tayo sa mga puso. Pag nakita tayo ng halaman na may puso ang dahon, umiwas na tayo. Hindi lahat ng puso ay safe. So yun, may hukay daw dito sabi ni Dundun. May hukay dyan Don? Dito tayo. Dito tayo. Ay oo nga mga kalahi. Bakit ganito? Kalaki ng pinagukayan doon. Ang laking pinagukayan mga kalahi oh. Ang tinambak nilang buhangin nandun. Saan ito? O yung nakabunto na yan. Ah, binako siya. Naku ay, ang laki ng pinagukayan dito. Ibig sabihin, may treasure. Don, tignan mo yung bako. Ay, yung bako, yung bato. Para siyang ano, parang barko. Ayun oh, pag ganyan. Parang barko.
Pansinin nyo mga kalahi, parang barko yung bato. May design. Ayun oh, may design talaga. Hindi kasi tayo pwedeng pumasok dyan kasi baka may daga yan. Pag ganyan siya oh, ipapakita natin mamaya. Tapos tignan mo yung mga bato dito dun, ibang klase. O yung parang pader oh. Ayun, pader. Ito, mga kalahi, sa palagay nyo sa mga treasure hunter natin dyan, ano yung matatanaw nyo dyan? Parang kuweba yun dun ah. Parang pader oh, parang pader. Ayan mga kalahi, anong nakikita nyo, diba? Parang pader. Sa palagay nyo mga kalahi, positive ba na may mga treasure sa lugar na ito? Baka may nakita kayong sign ha, sabihin nyo sa amin. Ibang klase talaga dun oh. Tingnan mo yung pati yung bato. Saan? Ayan oh, parang ano, parang simento. Parang siniminto. Ito, tingnan mo yung tinanggal nila. Ito. Hindi mo masabing bato to eh. Tingnan mo naman oh. Ay oo nga. Ibig sabihin doon, parang ano siya, yung dinikit-dikit na ibang klaseng simento ang pinanghalo nila dito. Ganito yung nakita namin sa ano, sa may ano ba yung lugar na yun, doon sa may Paklolo. Ito kasi no, mahilig sa mga orchids, pagtaniman ng orchids. Kaya bonsai. Pwedeng taniman yan. Ito. Pwede siyang taniman ng bonsai mga kalahi. Kaya ng pista niya no. Maganda diba? Pwedeng pa ano dito yung baliti na maliit. Pagkapangin yung ugat dito. Ibang klase. Kita nyo yan mga kalahi. Para siyang binuhos. Itong area lang naman na ito ay yung kakaiba. Tapos ito, yan parang pader na yan. Isipin nyo sa lahat ng mga batuhan dito, ito lang yung parang binuhos. Parang may tinakpan ditong butas na malaki. Itong lugar na ito doon. Tignan nyo mga kalahi. Yan o. Matibay ito. Ay, siniminto. Siniminto ito doon. Ibang klase mga kalahi, siniminto ito. Parang tinakpan ng ano. Parang tinakpan siya ng isang malaking ano siya. Ito, hindi ko ma-describe eh. Na-amaze kasi ako sa mga gantong lugar kalahi kasi first time ko siyang nakita ng malapitan. Positive talaga na mayroon talagang paano nagkakampo dito sa taas ay ang tarik-tarik niyan. So yun. Dahil doon mga kalahi, lipat na tayo doon sa may ilog. Futik. Init ang pakiramdam dito ah. Napagpawisan na ako. Totoo kaya yan doon na kapag nagtitreasure daw, dinadagaan daw nila. Kumbaga yung pinaka-atang na nila. Minong kaya sila dito. Okay, iba talaga yung Hindi man sila mag-ukay dyan kung walang purpose. Ano tawag nito sa ano? Diba ginagulay to? Oo, banggak yan. Pwedeng gulayin to, yung nakatiklop lang. Hindi pati yung puno. Yung puno niya, pwede. Yung nakatiklop siya, pwede siyang gulayin. Ihalo sa sardinas, sarap yan. Soon, luluto tayo niyan mga kalahi. At dahil dyan mga kalahi, so yun, maraming salamat po sa patuloy na suporta nyo sa aking mga vlog. At syempre, maraming salamat din sa mga nagko-comment palagi sa aking mga ginagawang vlog. At salamat kay Dundon na nakasama natin ngayong araw. Dahil isa siya sa naka-experience na pumunta dito sa lugar na ito. Kaya pinuntahan nga namin itong lugar na ito. At ito, isa sa napansin ko dito yung parang pader na tinakpan lang. At mayroon ditong buhos ng kakaibang simento. At ito nga sa kabila na ito ay matatanaw natin yung
isang ilog na misteryoso sa amin na kinakatakutan namin noon. So yun, ano yun? Ay, pugad ng pipit yan. Shout out kay Tulog TV, kay Herbert Fernando, kay Mendo rin yung mangyan. Road to 100,000 subscriber ka na, sana soon ako din. Tapos syempre shout out sa lahat ng mga taga Taytay Rizal, Antipolo Rizal. At mag-iingat kayo and God bless po.